Hello, hello, hello mga mare! Welcome back to my YouTube channel! Ayan! For today's vlog ay magluluto tayo ng beef broccoli with chicharo. Ayan, meron tayo ritong karne ng baka mga mare at lalagyan natin siya ng soy sauce. Imamarinate lamang natin siya mga mare. Maglalagay din tayo ng ground black pepper. Nakadepende na po sa inyong mga mare kung gaano po karaming inyong ilalagay. Pagkatapos nyan mga mare ay halu-haluin natin ito. Pero bago natin haluin ito mga mare ay maghugas muna tayo ng ating mga kamay ng mabuti. Ayan, ganyan lang po yung hiwa ng ating beef o karne ng baka. Strip po yan mga mare at maliliit lang po. Halu-haluin natin mga mare hanggang sa mag-well combined ang ating inilagay na soy sauce at ang ating black pepper. Ayan mga mare, nakapagpakulo na pala ako dyan ng ating tubig at ilalagay lamang natin ang ating broccoli dyan mga mare at huwag hahayaan na tumagal ito. Dahil gusto ko mga mare sa beef broccoli ay yung medyo crunchy pa ang broccoli para sa ganun mga mare ay mas masustansya ito. Kaya naman hanguin na natin ito. Ayan. Pagkatapos natin ito hanguin mga mare, ay set aside muna natin to. Ayan, sa isang pan mga mare, maglalagay lamang tayo ng exact amount ng mantika. Hintayin lamang natin itong kumulo mga mare bago tayo mag-saute ng ating sibuyas. Ayan, saute lang naman natin ito mga mare hanggang sa lumabas ang aroma nito at saka natin ilagay ang ating bawang. Ayan, ilalagay na natin ang ating bawang ngayon mga mare at hintayin natin na lumabas ang aroma ng parehong mga inilagay natin. I-try nyo itong lutong to mga mare dahil masarap ito at talaga namang hanap-hanapin ng inyong mga kasama sa bahay dahil bukod sa masarap ay talagang parang sosyal kung inyong uulamin mga mare dahil sa tawag pa lang ay napaka-sosyal na diba? Ayan. Ayan, pinaghiwa-hiwalay ko lang ang ating sibuyas mga mare. Ngayon naman mga mare, ilalagay na natin ang ating marinated na beef kanina. Ayan. Pati po yung sauce niya inilagay ko na mga mare para sa ganun ay mas ma-absorb ng beef yung lasa nito. Ayan. Paghiwa-hiwalayin lamang natin ito mga mare para sa ganun ay maluto silang lahat. Yung apoy pala natin dito mga mare ay medium heat lamang po para sa ganun ay hindi masunog ang ating niluluto. Ayan. Pagkatapos ng ilang mga minuto mga mare ay kita nyo naman yan at nagkaroon na ng konting sabaw-sabaw ang ating beef kanina. At pagkakita nyo mga mare ay medyo luto na siya. Ayan. Mabilis lamang po itong maluto mga mare dahil strip naman po ang ating ginawa at hindi naman po ganun kakapal ang pagkakahiwa ng ating beef. Ayan. Ayan mga mare, kita nyo naman yan at kulong-kulo na nga po ito. Nagdagdag ako dyan mga mare ng konting tubig. Baka magtaka kayo kung bakit ang dami ng tubig nito. Pero naglagay po ako dyan mga mare ng tubig para sa ganun ay makatulong na mas lumambot pa ang ating beef. Ayan. Maglalagay din po tayo dito ng beef cube mga mare. Ayan. 2 beef cubes po ang ating nilagay para sa ganun ay mas malasa ito. Halo-haloin lamang natin ito mga mare para sa ganun ay kumalat ang lasa ng ating beef cubes. Ayan, para maging pantay ang lasa lahat ng ating beef. Ayan, takpan muna natin. Ayan, kita nyo naman yan mga mare at medyo nagsisimmer na ang ating beef na inilagay. Kaya naman maglalagay na tayo ng ating slurry. Gumamit lamang ako rito mga mare ng cornstarch na tinunaw sa ating water. Nakadepende na po yan sa inyong mga mare kung gaano po kalapot ang gusto nyong maging texture ng inyong beef broccoli. Pero para sa akin po ay yung saktuhan lamang. Ayan.
Hintayin lamang natin itong mga mare na kumulo para sa ganun ay makita natin kung ito ay lumalapot na. Maglalagay rin po pala tayo dito ng isang pack ng malaking oyster sauce. Ayan. Pagkatapos ng mga mare ay halu-haluin din natin ito. Ayan, sa puntong ito mga mare ay kulong-kulo na nga ito at kung inyong titignan ay medyo malapot na po ang ating beef broccoli. Kapag ito ay mas nag-simmer pa mga mare ay mas lalapot pa po yan. Ngayon naman, ilalagay na natin ang ating chicharo. Ayan. Nalinisan ko na rin po pala ang ating chicharo kanina at nahugasan na rin po at hindi ko na po ito na video. Pero alam ko naman po na alam nyo na rin po kung ano ang gagawin bago tayo maglagay ng mga ingredients sa ating lulutuin. Ayan, kita nyo naman yan mga mare at yan pa lang ang ating nailalagay pero napakasarap na ang tignan. Ayan, kulong-kulo na ito mga mare at I'm sure na medyo luto na rin ang ating chicharo ngayon. Ayan, halo-haloin lamang natin ito para hindi masunog ang ilalim ng ating beef broccoli. Ngayon naman mga mare, lalagyan na natin ang ating bell pepper. Gumamit ako dyan mga mare ng kahit anong bell pepper. Mapula man yan o maberde. Ayan, pero para sa akin po mga mare, mas maganda kung berde din ang inyong ilalagay para mas compatible sila sa kulay, di ba? Mas magandang tignan mga mare kapag puro green ang ating inilagay sa ating beef broccoli. Ngayon naman mga mare, lalagyan na natin ang ating broccoli. Ayan. Ang ating broccoli mga mare, ang presyo ay ginto. Talagang napakamahal nga naman talaga. Wala na tayong mabibiling mura sa ating mga palengke mga mare dahil ang mahal na mga bilihin. Ayan, halo-haloin lamang natin ito mga mare hanggang sa mag-well combine lahat ng ating nilagay na ingredients. At kapag sure na kayo na malambot na ang ating beef mga mare, ay pwede na ninyo itong hanguin basta sa tingin nyo ay masarap na at sakto na ang lasa nito. Ayan, medyo maglalaan lamang tayo dito mga mare ng konti pang minuto para sa ganun ay mas maluto pa ang beef natin. Ayan, tignan nyo naman yan mga mare at talaga nga naman napakaganda ng texture at itsura ng ating niluluto dahil green na green at ayan, tignan nyo naman yan mga mare, napakasarap na naman talaga kaya ano pang hinihintay nyo? Subukan nyo na ito. Ayan, sa puntong ito mga mare ay luto na ang ating beef broccoli with chicharo made by your Maring Chris TV. Kaya ano pang hinihintay nyo mga mare, subukan nyo na ito sa inyong mga tahanan para sa ganon ay maiba naman tayo ng ating ulam mga mare. At talaga naman hindi ko kayo bibiguhin dahil ito ay mga mare ay napakasarap at talaga namang magugustuhan ng inyong pamilya. Ayan, niluluto ko ito mga mare kapag wala na akong maisip na luto. At kapag paulit-ulit na lang ang ating ulam, ayan, pwede nyo itong gawin mga mare para sa ganun ay maiba naman tayo ng ulam. Ayan, tignan nyo naman yan mga mare at talaga nga namang napakasarap niyang tignan. Lalong-lalo na mga mare kapag pinartner ito sa inyong mainit-init na kanin. Ayan, at mapapa-extra rice ka talaga dito mga mare dahil sauce pa lang, ulam na. Ayan, magugustuhan din ito mga mare ng inyong mga anak. Ayan. Pwede din itong ipabawon sa inyong mga asawa, mga mare, at hindi ito matrabahong lutuin. Ayan, tapos na naman tayo sa ating isang cooking video. Kaya naman, gusto kong magpasalamat sa ating mga channel members na walang sawang sumusuporta sa atin. Maraming salamat sa inyong lahat mga mare. Hanggang sa muling ating cooking video. Hanggang dito na lang. Paalam!